Welcome to Kagulong TV. Another ride, another review. Let's be honest, dito sa Pilipinas, king talaga ang mga 7-seater. Kahit pa sa araw-araw na traffic sa EDSA, sa biyahe ng buong pamilya papuntang Tagaytay, o para sa negosyo, subok na kailangan natin ang isang reliable na multi-purpose vehicle o MPV. Pero sa dami ng mga bagong modelong lumabas ngayong taon, alin nga ba ang pinakasulit sa pera mo? Sa video na ito, hihimayin natin ng detalyado ang top 10 best MPV cars sa Pilipinas ngayong 2026. Alamin natin ang presyo, ang buong technical specs at ang fuel efficiency para mahanap ang tamang-tama para sa iyo. Kaya mag-subscribe na, i-on ang bell notification at simulan na natin sa number 10. Umpisahan natin ang countdown sa number 10. Ang Nissan Livina. Ang stylish family cruiser na ito ay may presyong naglalaro mula 1,090,000 pesos hanggang 1,277,000 pesos. Tignan muna natin ang kanyang mga specs. Nilagyan ito ng isang 1.5-liter 4-cylinder gasoline engine na naglalabas ng 105 horsepower at 141 Nm ng torque na ipinares sa isang 4-speed automatic transmission. Ang 7-seater na ito ay may sapat na 185mm ng ground clearance. Bagamat pamilyar ang kanyang chassis setup, binalot ito sa napaka-smooth at tahimik na ride dynamic na trademark ng Nissan. Kaya naman hindi ka mabibitin sa comfort kahit mahaba ang biyahe. Susunod sa number 9, nandyan ang napakalawak na MG G50 Plus. Pumasok ito sa merkado na may agresibong presyo na 1,040,000 pesos hanggang 1,288,000 pesos. Pagdating sa engine specs, talagang nakakataas ang modelong ito. Mayroon itong 1.5-liter turbocharged gasoline engine na gumagawa ng kahanga-hangang 179 na horsepower at 285 Nm ng torque na pinatatakbo gamit ang isang 7 bilis o 7-speed dual-clutch transmission. Ang kalamangan nito ay ang pambihirang space dahil kaya nitong magsakay ng hanggang 8 pasahero o 8-seater layout, habang ang ground clearance naman nito ay nasa 163mm. Panalo ito sa mga pamilyang gustong maranasan ng lakas ng turbo at premium tech nang hindi nabubutas ang bulsa. Sa number 8 naman, sagad na tipid sa gas ang hatid ng Suzuki Ertiga Hybrid. Sa presyong nasa 1,118,000 pesos para sa top trim nito, ito ang pinakasikat na abot-kayang hybrid ngayon. Para sa kanyang specs, gumagamit ito ng isang 1.4-liter o 1,462cc 4-cylinder engine na may kasamang smart hybrid system. Ang kabuuang lakas nito ay 103 horsepower at 138 Nm ng torque na may 4-speed automatic transmission. Isa itong 7-seater na may 180mm ng ground clearance. Dahil sa tulong ng kuryente habang umaakselera ka, ang fuel economy nito ay umaabot ng 15 hanggang 17 kilometro bawat litro. Kaya naman perpekto ito para sa mga pamilyang nagtitipid sa gas sa araw-araw na commute. Pagdating sa number 7, ang mala spaceship na 2026 Hyundai Stargazer ay talagang agaw pansin sa daan. May presyo itong mula 1,111,000 hanggang 1,378,000 pesos. Para sa mga mahilig sa mechanical specs, ang 2026 Stargazer ay pinatatakbo ng isang upgraded na 1.5-liter naturally aspirated SmartStream engine na may mas pinalakas na 115 horsepower at 144 Nm ng torque. Ginamitan ito ng Intelligent Variable Transmission o IVT para sa napakakinis na shifting ng kambyo. Ang 7-seater na ito ay may ground clearance na 185mm. Bukod sa napakalawak na cabin sa loob, mayroon din itong advanced safety features tulad ng Lane Keep Assist para sa panatag na long drive sa expressway. Sa number 6, narito ang matikas na Honda BR-V na tila ba crossover kung titingnan. Mula sa halagang 1,160,000 hanggang 1,422,000 pesos, pinag-isa nito ang utility at sportiness. Pag-usapan natin ang solidong specs nito,
Hawak nito ang isa sa pinakamalakas na non-turbo engine sa segment na may 1.5-liter 4-cylinder DOHC power plant na may 119 na horsepower at 145 Nm ng torque na may kasamang smooth na CVT transmission. Pang-pitong pasahero o 7-seater ito at may natatanging 207mm ng ground clearance. Mataas ang tindig nito kaya hindi ka matatakot sa mga biglaang lubak o baku-bakong kalsada kapag out of town. Pasok sa top 5 ang modern at tech-loaded na Toyota Veloz. Sa presyong naglalaro sa 1,110,000 hanggang 1,277,000 pesos, ito ang mas upscale na bersyon ng subok na platform ng Toyota. Para sa specs nito, mayroon itong 1.5-liter dual VVTi engine na nagbibigay ng 105 horsepower at 138 Nm ng torque na ipinares sa isang modernong Continuously Variable Transmission o CVT. Ang 7-seater na ito ay nakatayo sa isang solidong 195mm ng ground clearance. Nilagyan ng interior nito ng ambient lighting, wireless charging at ang advanced Toyota Safety Sense Package. Kaya naman swak ito sa mga modernong driver na mahilig sa high-tech na feature. Sa number 4, narito ang tinaguriang luxuriously modern family mover, ang Toyota Zenix. Sa presyong nasa pagitan ng 1,676,000 pesos, binago nito ang laro ng mga MPV. Pagdating sa engineering specs, ang top spec variant nito ay gumagamit ng isang 2.0-liter 4-cylinder hybrid system na naglalabas ng kabuuang 174 na horsepower at 205 Nm ng torque gamit ang isang electronic CVT o eCVT. Isa itong premium 7-seater na may 185mm ng ground clearance. Dahil sa pagpalit nito sa car-like monocoque chassis at pagkakaroon ng mga electric power-assisted Ottoman captain seat sa gitna, ang biyahe dito ay kasing pino at kasing luho ng mga mamahaling luxury van. Nakuha naman ng bronze medal sa number 3 ng walang kamatayang paborito ng mga Pinoy, ang tradisyonal na Toyota Innova. Nanatili ito sa merkado na may presyong 1,260,000 hanggang 1,814,000 pesos. Pagdating sa hatakan at kargahan, iba ang mechanical specs nito. Pinatatakbo ito ng isang napakalakas na 2.8-liter 4-cylinder turbo diesel engine na may kakayahang magbuga ng 168 horsepower at dambuhalang 343 Nm ng torque na may opsyon para sa 5-speed manual o 6-speed automatic transmission. Kayang magsakay ng hanggang 8 pasahero ang heavy-duty machine na ito na may ground clearance na 167 mm. Perpekto ito para sa mabibigat na kargada at matatarik na ahon sa probinsya. Ang ating runner-up sa number 2 ay ang paboritong go-to car ng masa, ang Toyota Avanza. Sa napaka-flexible na panimulang presyo na 844,000 pesos hanggang 1,070,000 pesos, ito ang definition ng practical choice. Silipin natin ang fuel-efficient specs nito. Mayroon itong dalawang engine choices, ang isang 1.3-liter na may 77 horsepower at isang 222 Nm ng torque, at ang mas malaking 1.5 o 1.5-liter variant. Pareho itong gumagamit ng matipid na CVT transmission. Ang 7-seater na ito ay may magandang clearance na 180mm. Napakababa ng maintenance cost nito at matipid sa krudo, kaya ito ang paboritong pampamilya o pangnegosyo ng mga praktikal na Pilipino. At sa wakas, ang itinanghal na number 1 best MPV sa buong Pilipinas para sa taong 2026 ay walang iba kundi ang nag-iisang Mitsubishi Expander at Expander Cross. May presyo itong naglalaro mula 1,090,000 hanggang 1,377,000 pesos. Tingnan natin ang balancing specs na nagpanalo rito. Mayroon itong subok at matatag na 1.5-liter
4-cylinder Myvec engine na gumagawa ng 103 horsepower at 141 Nm ng torque na ipinares sa isang heavy-duty at maaasahan 4-speed automatic transmission. Pang-7 pasahero ito na may napakataas na ground clearance na 225 mm na pinakamataas sa kanyang klase para iwas kabog sa baha o graba. Dagdag pa rito, mayroon itong active yaw control para sa perpektong kapit sa mga kurbada. Ang expander ang may pinakamataas na resale value ngayon, kaya naman karapat-dapat itong maging pangkalahatang kampiyon. Ayan ang ating detalyado at komprehensibong review sa top 10 MPVs na naghahari sa kalsada ngayon. Kung ang hanap mo ay abot-kayang daily driver at tipid, ang Toyota Avanza o Suzuki Ertiga Hybrid ang para sa iyo. Kung ang kailangan mo ay purong lakas ng diesel para sa akyatan at kargahan, huwag kang aalis sa klasikong Toyota Innova. At kung gusto mo naman ng all-rounder na may porma, taas at subok na komportable para sa pamilya, ang Mitsubishi Expander ang hari ng iyong garahe. Pero ngayon, para sa inyo na nanonood, alin sa mga sasakyan nito ang pinakagusto ninyo base sa kanilang specs at presyo? Team diesel ba kayo? Team hybrid? O team modern tech? Isulat ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kakilala at mag-subscribe para sa higit pang mga local car reviews dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa panunood, mag-ingat palagi sa daan at see you sa susunod nating ride. Hanggang sa susunod na biyahe, keep rolling mga kagulong!